programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Mayap Aabak Luzon, maayong aga Visayas, Buenos Dias, Mindanao. Isang mapagpalayang umaga sa lahat ng mga Pilipino na nagdiriwang sa ating sa tagumpay. Yan po ay sa kaso laban sa China. Sa desisyon nga kahapon sa The Hague, Netherlands, walang legal na basihan ang ginigiit nitong bansang China ng historical rights sa South China Sea. Bukod naman sa pagkilala sa karapatan ng Pilipinas sa ilang bahagi nitong South China Sea, positibo rin ang epekto nito lalong-lalo na sa ating mga mangingisda na 3 taon nang pinagkakaitan ng kanilang pagkakataon na pumalaot sa ating sariling teritoryo. Buong mundo naman itong nakaabang sa magiging susunod na hakbang ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo na sinasabing mayaman sa marine life at oil reserves. Samantala, kung ang International Court ay pumabor sa Pilipinas, alamin naman natin, papabor kaya sa iyo ang panahon ngayong araw? Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo na maghahatid sa inyo ng lagay ng panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan nitong www.ptv.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid sa inyo ng mga dapat nyong malaman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, July 13, 2016. Ako po si Desiree Zonyo. Bago po ang lahat, recap muna tayo sa ating weather condition kahapon. So nitong araw ng Martes, nagpatuloy po sa pag-iral itong southwest monsoon o habagat. Partikular po yung nakaapekto dito sa may northern hanggang dito sa may central Luzon. Nagdala po ito ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito po yan sa may Ilocos region, gayon din sa may probinsya nitong Zambales hanggang dito sa may Bataan. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan naman yung naranasan dito sa natitirang bahagi nitong ating bansa. Ibig sabihin po niya nakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na panahon, mainit po yan at nagkaroon pa rin naman ng mga tsansa ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yung sumapit yung hapon at yung gabi. At kahapon nga po isang low pressure area yung ating binantayan dito po sa loob yan ng Philippine Area of Responsibility. Kanina nga pong alas 4 na kahapon, alas 4 huli po itong namataan sa layong 170 kilometers silangan po yan nitong bahagi nitong Surigao. Ayon po sa Pag-asa, maliit naman yung tsansa na maging ganap itong bagyo, subalit lagi na nga nating nababanggit dito sa Panahon TV na ang mga low pressure area posibleng ma-develop sa pagiging ganap na bagyo, kaya naman makakapanayam natin maya-maya lamang ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa kaugnay sa update ng ating binabantayang low pressure area. At astronomical data naman tayo sa mga kapapanganak lamang na mommies at balak pasikatan ng araw si baby. Abangan po ang sunrise along Metro Manila. Yan po ay sa ganap na 5:34 AM. Sunset naman natin pagtungtong po yan ng 6:29 ng gabi. Ang ating namang po moonrise, yan po ay ganap na 12:52 PM. Moonset naman natin pagsapit yan ng 12:02 AM. Sa ating naman pong phase of the moon, sa inyong pagtingala sa kalangitan ngayong gabi, makakakita po kayo ng first quarter moon. Sa ganitong phase, katulad nga ng nabanggit natin kanina, ang moonrise ay kadalasang nagaganap kapag tanghali, habang ang moonset naman ay kadalasang during midnight. Sa ganitong phase, kalahati ng buwan itong naiilawan dahil ang nakaharap sa mundo ay yung tinatawag na day side ng buwan. Tinatawag din natin itong quarter moon dahil ito ay nasa unang quarter ng ikot o ng pag-orbit nito dito sa ating planeta. At samantala, mas espesyal naman ang buwan ngayong gabi dahil ito ay nasa apogee position. Sa ganitong posisyon po, ang buwan ay nasa pinakamalayong distansya nito sa ating daigdig. Kapag ganito po, mas mababa yung gravitational pull, kaya naman inaasahan natin yung lower tidal variation. Kaugnay nga ng ating mga tides, ayon po sa NAMRIA, along Manila Bay, pagtutungtong po ng 5:30 ng umaga, posible pong tumaas yan sa bahagi ng 0.78 meters sa Manila South Harbor po yan. Low tide naman natin, posible po yan sa 0.39 meters sa ganap naman na 10:27 ng gabi. At dahil nga napag-uusapan na rin natin yung mga level ng tubig, check naman natin yung update sa mga pangunahing dams dito sa atin sa Luzon.
So kabilang sa ating mga binabantayan itong Magat, gayon din itong Pantabangan at itong Angat Dam. Sa pinakahuling datos nga mula sa Pag-asa, naging positibo itong mga epekto ng mga nakalipas na pag-ulan. Dito po yan sa bahagi nitong Angat Dam sa Bulacan. Ito po yan nagsusupply ng tubig dito sa atin sa Metro Manila. Kahapon po, nakapagtala ng 0.10 meters na pagtaas ng level ng tubig sa nasabing dam. Dito naman sa bahagi ng Magat Dam sa Isabela, malaki yung ibinaba ng tubig. Umabot po yan sa 0.59 meters sa mga nakalipas na oras. Sa bahagi naman ng Pantabangan Dam na matatagpuan sa Nueva Ecija, umakyat din ng 0.23 meters ang level ng tubig sa mga nakalipas na oras. Simula pa lamang yan, siksik na ang ating mga nalalaman, kaya naman marami pa to tayong malalaman sa aming pagbabalik. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.